Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Maria Lourdes Torralde Harabe, ang kasalukuyang direktor ng Office of Gender Concerns at Program Chair ng Diploma in Women and Development mula sa Faculty of Management and Development Studies. At ako naman si Assistant Professor Roda Tahon mula sa Faculty of Information and Communication Studies. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang issue ng patuloy na nagpapahirap sa milyong-milyong tao sa buong mundo, ang violence against women. Ayon sa Philippine Commission on Women, ang karahasan laban sa kababaihan or VAW ay patuloy na lumilitaw bilang isa sa malaking suliraning panlipunan sa bansa. Ayon sa pag-aaral ng Center for Women's Resources, tinatayang 34 ang babaeng nakakaranas ng abuso araw-araw, ngunit isa lamang sa 10 ang naiuulat sa otoridad. Bilang tugon dito, pinasinayaan ang United Nations Declaration on the Elimination of Violence Against Women noong 1993. Dito, tinalakay nila na ang violence against women o VAW ay anumang kilos ng gender-based violence na nagdudulot o maaaring magdulot ng pisikal, sexual o psikolohikal na pananakit o pagpapahirap sa kababaihan. Kasama rito ang mga banta, pamimilit o hindi makatarungang pagkakait ng kalayaan. Mangyayari man ito sa pampubliko o pribadong espasyo. Sa madaling salita, ang gender-based violence ay anumang uri ng karahasan na ipinapataw sa kababaihan dahil sa kanilang kasarian. Samantala, ayon naman sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, ang VAW ay tumutukoy sa anumang kilos o serye ng mga kilos na ginagawa ng sino mang tao laban sa isang babae na maaaring kanyang asawa, dati o kasalukuyang karelasyon o babaeng may anak sa kanya, lihitimo man o hindi. Saklaw din nito ang anumang pananakit laban sa anak ng babae, kahit hindi sila naninirahang sa iisang bubong. Kabilang dito ang gawaing nagdudulot o maaring magdulot ng pisikal, sexual, o psikolohikal na pananakit, pati na rin ang economic abuse. Kasama rin ang mga banta, pambubugbog, pananakot, pamimilit, sexual harassment at hindi makatarungang pagkakait ng kalayaan. Batay sa 2022 National Demographic and Health Survey na isinigawan ng Philippine Statistics Authority, 17.5 na mga Pilipinang nasa edad 15 hanggang 49 ang nakararanas ng anumang uri ng pisikal, sexual o emosyonal na karahasan mula sa kanilang intimate partner. At noong 2021 naman, may naitalang 8,000 kaso ng pisikal na karahasan, halos 2,000 kaso ng panggagahasa at higit 1,500 na kaso ng kilos na mahalay. Nakababahala na sa kabila ng mga hakbang upang tugunan ang mga suliraning ito, patuloy pa rin ang paglaganap ng VAW. Sa Pilipinas, may ilang realidad tayo na lalo pang nagiging vulnerable ang mga kababaihan sa karahasan. Maraming kababaihan ang napaparatangan bilang naggers o sinasabihang pabaya sa tungkulin bilang asawa kaya di umano sila sinasaktan ng kanilang partner. May mga biktima rin ng rape na pinaparatangang malandi na para bang sila pa ang may kasalanan sa sinapit nila. Sa ilang pagkakataon, kapag nagre-report ng sexual harassment ng isang babae, sinasabihan pa siya ng amo na siya mismo ang may mali siya dahil sa kanyang itsura. Ang pangunahing sanhi ay hindi pantay na kapangyarihan at kalagayan ng kababaihan at kalalakihan. Isang sistemang pinagpapatibay ng mga paniniwala, tradisyon at ugaling nagtatangi at nagmamarginalize sa kababaihan at bata. Dagdag pa rito ang kahirapan, kawalan ng trabaho, at mahinang serbisyong panlipunan na lalong nagpapataas ng mga panganib. Sa panahon ng conflict o humanitarian crisis tulad ng digmaan, kalamidad at displacement, lalo pang tumataas ang antas ng karahasan. Napipilitang makipagpalitan ang kababaihan ng sex para lamang sa pagkain, pera, o ligtas na matutuluyan. Sa iba, napipilitang ipakasal ng maaga dahil sa desperasyon ng pamilya. Isa pang mabigat na suliranin ang kakulangan ng konkretong impormasyon sa tungkol sa lawak ng VAW sa bansa. Maraming insidente ang hindi naiuulat dahil sa tinatawag na culture of silence, ang pag-aatubili ng kababaihan na magsalita. Marami sa kanilang nahihiyang ibahagi ang kanilang karanasan, habang ang iba naman ay pinipiling manahimik na lamang dahil sa kawalan nila ng tiwala sa sistema ng hustisya. Ito ay dulot ng paulit-ulit na pagkadismaya sa kulang na aksyon ng kanilang mga reklamo.
May mga mekanismo naman ang pamahalaan upang tugunan ng vow at marami ring non-government organizations ang aktibong nakikiisa sa laban na ito. Ang vow ay hindi personal na problema. Ito ay paglabag sa karapatang pantao at hadlang sa kaunlaran ng pamilya, komunidad at bansa. Habang patuloy natin itong kinikilala at pinag-uusapan, mas lumalawak ang ating kakayahan na kumilos, magturo at magtanggol. Hindi tiyak kung kailan tuluyang mawawala ang problemang ito sa Pilipinas, ngunit habang nagpapatuloy ang matibay na mga hakbang upang labanan ang vow, may dahilan upang manatiling mataas ang ating pag-asa. Sa sama-samang pag-unawa, pagtutulungan at pagkilos, maaari tayong makalikha ng isang lipunang ligtas at pantay para sa lahat. Maraming salamat.